gitna ng pandemya, isang lola ang kumakayod kahit na may uka o butas ang mukha. Masakit ho ba? Mga ganang-ganang. Buong araw ho na may Oo. kirot? Iinom ako nagsabi. Bakit niyo tinitiis? Wala ako nagawa ko. Walang mga anak ko. Ngayon, sa tulong ng mga taong handang magbigay pag-asa sa iba, mabibigyan si Lola Rosita ng bagong mukha. Kahit mainit ang araw at delikadong lumabas sa kalsada dahil sa pandemic, obligadong mga lakal ng basura si Lola Rosita Monteclar. 60 taong gulang. Kabilang si Lola Rosita sa mga vulnerable o nasa high risk na category ngayong may pandemya. Tuloy-tuloy kayo mula alas 4 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Araw-araw ho yan. Araw-araw. Lakas ang hangin. Ulan. Ako. Pwede niyo mo bang ipakita sa amin ngayon? May benda sa mukha si Lola Rosita. Nalaman naming wala na pala ang kanyang kanang mata. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Ito si Lola Rosita noong 50 taong gulang siya. Malinaw pa raw noon ang dalawa niyang mga mata. Kwento ni Lola Rosita, taong 2017 nang may nakapa siyang bukol sa kanang pisngi. Papalitan niyo na. So, yung bago pong yan, hanggang kailan niyo gagamitin? Sa isang araw naman po. So, ang bawat isa pong ganyan, 2 araw niyo ginagamit. Nang magpagamot siya sa Philippine General Hospital o PGH, nakumpirmang may tumor sa kanang pisngi ang matanda. Pinayuhan siya ng doktor na magpa-opera. Para hindi na kumalat ang tumor, kasama sa inalis ang kanang mata ni Lola. Ano ho yung tinanggal? Yung gusto na sa ito. Diba may gusto nito? Panganyap yan. Yung ito hong parang cheekbone. So, nung inoperahan po kayo, eto ho yung tinanggal? Oo, ito. Sa ganun. Yan. Cheekbone. Oo, ito. Ang gawin sa ilong. Ang idinaraing ni Lola Rosita, nagsusugat na ang bahagi kung saan tinanggal ang kanang mata. Natatakot rin siyang bumalik ang tumor. Masakit ho ba? Mga ganang-ganang. Buong araw ho na may Oo. kirot? Sa loob ng 3 taon, hirap siyang kumain at naapektuhan na rin ang kanyang pagsasalita. Sabi ni Dayan, anak ni Lola Rosita, mula 2017, hindi nakapagpatingin sa doktor si Lola Rosita. Sinusubukan niyo ba na maidala siya? Ayaw rin naman niya kasi, naisip niya rin yung paano niya eh. Yung paghanap buhay niya eh. Hindi ba naging madali yung pagpunta sa ospital? Hindi po, sasakay pa po, malayo po dito yun eh. Kuha pa kang pamasay, maghahanap ka. Sa lumang pedicab na ito natutulog si Lola Rosita. Ang mga kaanak at mga apo niya nakasilong naman sa mga tarpaulin o lumang tolda. Dito ka natutulog, Nay. Eh di ba nung itong mga nakalipas na linggo, maulan? Hindi ba mas lalong sumasama yung pakiramdam niyo? Wala. Wala ka nagawa sa mga buhay ko. Inilapit namin sa lokal na pamahalaan ng Parañaque City ang kaso ni Lola Rosita. Agad siyang pinatingnan sa ospital ng Parañaque. Nakita natin butas yung kanang lalagyan ng mata niya. And nung in-examine ko, pati yung right side ng ngalangala niya, butas na rin. In-assess ko naman, nung may part dito sa bandang right side ng butas, may mga langib naman. Yung ano doon, hindi naman siya yung mabaho. Dahil indigent at residente sa Parañaque si Lola Rosita, libre na niyang nakuha ang mga diagnostic test sa ospital. Isinailalim din siya sa swab testing para masigurong wala siyang COVID-19.
Dahil level 1 tertiary hospital ang ospital ng Parañaque, basic medical services lang ang naibibigay nila sa mga pasyente. Kaya si Lola Rosita ni-refer sa eye center sa Philippine General Hospital. Kung malaman nila na hindi naman pala ito cancerous, then they can decide na makagawa ng prosthesis. Kung matapalan yon, mag-improve yung quality of life ng ating pasyente. Makalipas ang 3 taon, nakabalik si Lola Rosita sa PGH. Nilinis ang bahaging inoperahan sa mukha ni Lola. Sumailalim din siya sa tumor surveillance para malaman kung may tumor pa sa kanyang mukha. Magandang balita ang natanggap ni Lola Rosita. Sabi ni Dr. Garcia, isang ears, nose and throat specialist, wala nang bukol na nakita sa mukha ng matanda. Maganda yung naging outcome kasi walang evidence of any recurrent na tumor. So medyo sinuwerte si Lola in that regard na kahit naging poor yung follow-up niya at hindi siya naging compliant with the adjuvant treatment, mukha namang pa siya, cancer-free for now. Sabi pa ni Dr. Garcia, malaking tulong kung magkakaroon si Lola Rosita ng prosthesis sa mukha. Sa kanya, it will come in the form of a facial na prosthesis. Kasi baka hindi enough lang yung orbital, yung mata lang. Kasi since nagtanggal ng bone ng behind the cheek, no? So medyo lumaylay din, lumubog yung area na yun. So kapag ginawa yung prosthetic, kasama na yun, parang it will aim na maging symmetric siya with the uninvolved face. Pero malaking halaga ang kailangan para sa facial prosthesis ni Lola. Nasa 100 to 200,000 pesos. Makalipas ang 2 linggo, nakatanggap ng isa pang magandang balita si Lola. Sasagutin na ng isang prosthetics and medical services clinic ang facial prosthesis ni Lola Rosita. Masaya ako na mayroong sponsor na naawa sa akin na ayusin lang ang mukha ko, ayusin ang kalayasa ko. Isa-isa talaga ako kung anong nangyayari sa mukha ko. Kaya nitong Disyembre, nagpunta si Lola Rosita sa clinic para sa initial assessment niya. Ipinaliwanag ni Mr. Koji Miyata, isang dental technologist at expert prostheticist, ang proseso sa paggawa ng facial prosthesis. Because of ganitong area should not be exposed. Diba? So it should be covered by something. It goes okay. But another important thing is parang we call it quality of life. Sabi ni Mr. Miyata, 4 na sesyon o 1 buwan ang inaabot sa paggawa ng prosthesis sa mukha. Unang ginawa ang 3D scanning kay Lola Rosita para sa gagawing hulmahan ng prosthesis. So I'm using the 3D scanning. Then once it's the impression in digital, madali lang to edit the mirror image. Yung 3D scan po ba, parang makukuha niya kasi kung ano yung eksaktong shape Yes. ng mukha, ano? Opo, that's the very important part. Kasi ang processes should be fit talaga. Oo. Then, dapat ng parehas din di kabilang side. Sunod ang staining o color matching sa kulay ng balat ni Lola Rosita. Sabi ni Mr. Miyata, dahil 3 taon na mula nang maoperahan si Lola Rosita, kapansin-pansin na nagkaroon na raw ng permanenteng deformity o pagbabago sa kanyang mukha. Usually, mga 2 weeks, it takes the healing of the sugat. Then after that, as much as possible. Lagyan Opo, na. Opo. Pero this was 4 years ago pa. So dapat after removal na, something we should put it inside to avoid the shrink. Kasi it's already deformed. No? Tapos yung movement ng jaw, na-remove din some of the muscle. So cannot be straight, parang may ganun tabi niya. Kaya mas komplikado yung prosthetics ni Lola. Opo.
Matagal na proseso po pala Oo. talaga siya, no? So sa kanyang case, needed to fabricate the artificial eyeball. This is the another material, acrylic. So this one also needed to match the shape with her eye. With her eyes. So all custom made. Ang isa pang problema, matakpan man ang kanang mata ni Lola Rosita, kailangang masolusyonan ang butas sa kanyang ngalangala. Ito ang dahilan kaya hirap siyang makakain at makapagsalita. Magtagumpay kaya sina Mr. Miyata? Mabibigyan na nga ba ng bagong mukha si Lola Rosita? Tapos, hindi naman hirap huminga, wala problema sa paghinga, sa paglunok. Noong November 2020, nanawagan ng tulong sa programa namin si Lola Rosita. Parang ako yung ako nga, palagyan ako ng lupa, nasa parang wala nang sa mukha ko. December 2020, isang prosthetics clinic ang nagsabing sasagutin nila ang facial prosthesis niya. Ang problema, kailangan rin ni Lola ng denture with obturator na may pantakip sa ngalangala. Magtagumpay kaya sina Mr. Miyata? Mabibigyan na nga ba ng bagong mukha si Lola Rosita? Sa tulong ng isang dental clinic, nagboluntaryo silang sagutin ang pustisong kailangan ni Lola Rosita. Meron kasing pumapasok na air, yung when it comes, open kasi yung sa pinaka o parang obturator niya. So we have to close that. Yung paggawa nung kay Lola na prosthetics, bakit siya mahirap? Kasi of course, you have to make sure that everything fits well. Kailangan ma-boost talaga yung self-confidence ni Lola po. Malaking bagay talaga kasi pag may malaking ngipin pati, no? Oo. Hindi siya Ikaw- makakasmile, hindi siya makakapagsalita, at hindi siya makakakain ng maayos. December 15, sinamahan namin si Lola Rosita sa pangalawang session sa prosthetics clinic. Oras na para sa fitting o pagsusukat ng prosthesis sa kanya. The second session, I try fit the wax onto her face. Then, kung kasha. yes, then that time I will adjust the okay ba yung mata, na position, the eye direction, then the size. Then after it's okay, then convert it to silicone like this. 3 araw bago magpasko, buo na ang denture para kay Lola Rosita. Ang prosthesis naman, manong-manong pinipintahan para mahabol ang itsura ng mukha at kulay ng balat niya. So para rin po kayong artist. For needed to. Kasi needed to- kailangan nyo rin po talagang mag-fit dun sa mukha. Pati yung itsura, yung Opo. kulay, pati ho yung mata. Mm. Parang tunay yung mata ni Lola. So, ibig sabihin mo, tinignan ninyo pati color ng eyes niya. Yes, so you can see this one then. Not only a monotone, darker part, reddish part, yellowish part. So that will be the painting. Para mukha ho siya Opo. natural Opo. and part of the face Yes. talaga. Ilang araw bago magpalit ang taon, bumalik si Lola Rosita sa prosthetics clinic para sa ika-4 at huling sesyon ng pagsusukat ng denture at facial prosthesis. Mula sa kanyang kalagayan noon, ito na ang bagong mukha ni Lola Rosita ngayon. Sinabi sa ni
hair sa mukha ko. Sabi ko, salamat Lord! Nga may tumulong sa akin lahat, doktor o ano, noong sa PGN, sa Salib 7, may tumulong sa akin. Salamat Lord! Sabi ko, Tinuruan siya ng tamang pagkakabit ng prosthesis. So after use mo every day, you have to remove danda. Paalala ni Mr. Miyata, mahalagang regular ding nalilinis ang prosthesis sa mukha. Water lang, hugasan mo lang yan. Tapos keep dry, yung ganito, dry nila. Halos 3 taon din ang tiniis at hinintay ni Lola Rosita bago magkaroon ng bagong muka. Ang akala niyang habang buhay na paghihintay at pagtitiis, magbabago dahil sa tulong ng mga mabubuting loob. Marami pa ang kagaya ni Lola Rosita na mayroong kakaibang kondisyon at nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Hindi naman kasi lahat kaya ng gastusin sa pagpapagamot. Pagka may mga karamdaman ang mga mahihirap, takot sila na pumasok sa mga ospital dahil alam nila na pagpasok nila sa ospital, samot-saring gastusin ang kanilang haharapin. Natatakot sila na imbes na gastusin nila dyan sa kanilang pagpapagamot, mas marami yung maaapektuhan kumbaga doon sa pamilya nila na matagal nang nagugutom. Sa report ng Philippine Statistics Authority o PSA, kada isang Pilipino ay gumastos ng 7,496 para sa health services noong taong 2018. Isang kagaya ni nanay, walang kakayanan para pagamot yung kanyang sarili. Nahihirapan kahit ganito lang, 7,000 lang yung health expenditure na sinasabi ng pamahalaan na hindi pa rin aabutin at dapat ito pupunuan ng ating gobyerno. Patuloy pa rin ang banta ng COVID-19. Bagamat may pangamba pa rin ang marami, sa survey na ginawa ng Social Weather Station, lumalabas na 91% ng adult Filipinos ang nagsabing they are entering 2021 with hope rather than fear. Malaki ang pasasalamat ni Lola Rosita dahil makalipas ang ilang taong pagtitiis, natakpan ng butas at nagkaroon siya ng bagong mukha. Pero simula pa lang ito. Kailangan pa rin ni Lola Rosita ng suporta para maalagaan ang kanyang bagong muka at para hindi na siya bumalik sa pangangalakal ng basura. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.